Magandang araw mga boss, dito na tayo sa dini-DIY ni customer na sasakyan niya. Kaya lang, di niya na kinaya kaya ako na yung magtutuloy. Ni-request ni customer na pati dito sa kabilang side, gawin ko na rin. Palitan ko na rin itong brake pad niya at yung brake caliper niya i-overhaul ko para malinisan yung piston. Pati yung repair kit niya papalitan. Ang naging problema kasi nito mga boss, nang papalitan ito ni customer ng brake pad, stack up yung piston dun sa kabilang side. Kaya ang ginawa niya, kinalas niya yung brake caliper, tapos yung piston nilinis niya. Ang problema nang ina-assemble na niya, nahirapan daw siya sa paglagay ng piston, tapos napunit pa yung dust cover nitong piston. Kaya pinanghinaan na siya ng loob at tinawag niya na ako. Pero sinabihan ko siya na habang ginagawa ko ito, panoorin niya para sa susunod, alam na niya kung paano niya ito papalitan ng brake pad at kung paano niya lilinisin itong piston at palitan ng repair kit. Nakita nyo, after ko matanggal itong brake caliper, grabe na yung nipis ng brake pad niya. Itong kabilang side mga boss, tignan nyo, tatanggalin ko yan. Halos ganun din siya kanipis. Actually mga boss, ayon kay customer, 7 years na daw itong brake pad niya. Hindi pa raw yan napalitan. Biro mo haba ng gamit ni customer. Dahil nga sa natanggal ko na itong brake caliper mga boss, at nakabili naman na si customer ng caliper repair kit niya, tatanggalin ko na itong piston dito sa loob ng caliper. Pag ganito mga boss na wala akong panghangin, itinutok-tok ko lang yan dito sa semento, itong brake caliper niya, para matanggal ko itong piston. Edited lang itong video kaya akala nyo madali ko lang yan natanggal. Pero hindi naman siya ganun kahirap tanggalin mga boss pag tinuktok nyo yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lumabas na itong dalawang piston dito sa loob ng brake caliper. Tanggalin ko na itong isa pang piston mga boss, naipit siya ng dust cover eh. Tapos ito nga yung dust boot niya, pagtatanggalin yan, meron kasi ang retainer spring. Yan yung hindi natanggal ni customer, kaya itong dashboot niya, hindi niya raw matanggal. At nung ibinalik niya nga yung piston na nandyan yung dashboot, napunit ngayon. Sa pagtanggal ng retainer spring mga boss, nakita nyo naman diba, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw. Sinikwat ko yung retainer spring dito sa gilid. Ayan mga boss, kung makikita nyo, i-zoom nyo na lang itong video para makita nyo kung paano ko yan sinikwat at matanggal itong retainer spring na naglalak nga dito sa dashboot. O yan, tanggal ko na yung dalawang dashboot nya. Dito naman tayo ngayon sa pagtanggal ng piston seal. Kung makikita nyo mga boss, ganun din naman. Gagamit ka ng flat screw, yung manipis, sikwatin mo palabas itong piston seal. Pero may mga piston seal mga boss, mahirap tanggalin. Gaya nito, kumapit na yung kalawang dyan, kaya medyo natatagalan ako sa pagtanggal. Ang gawin nyo dyan, kung papalitan mo naman ng bago yan, persahin mo na. Wala nang problema doon, may pamalit ka naman eh. Tapos sabi ni customer, siya na daw maglilinis ng piston, pati nung brake caliper niya. Unang-una kasi mga boss, gagabihin na rin kami dahil dumating ako dito alas 5 na. Dahil nga sa alas 9 pa lang ng umaga, ginagawa na ito ni customer. Eh ngayon, nagpa-rescue siya, alas 5 na ng hapon ako na libre. Kaya habang nililinis niya yung brake caliper, dito na muna ako sa brake caliper holder niya. Yung sliding pin nito mga boss, linisan ko na rin yan dahil kinalawang na. Importante kasi mga boss na itong lagayan mo ng sliding pin, dapat malinis din yan. Kasi nga, kadalasan sa mga nai-encounter ko na mabilis maubos ang brake pad, ayan yun, pag itong sliding pin, hindi siya nag-aatras abante. Kasi kapag stack up itong sliding pin nyo, ang mangyayari, yung brake pad, lagi siyang nakadikit dito sa rotor disc. Kaya nga minsan, pag tumatakbo kayo, nakakarinig kayo na parang may sumisipol. Yung ganito ba, gumagano, nakadikit yung brake pad doon, ibig sabihin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, stack up yung sliding pin nyo. Kaya sumisipol. Pwede rin kasi pag marumi yung preno nyo, makakarinig ka rin ng sipol. Kaya napaka-importante mga boss para maiwasan nyo yan, magpalinis kayo ng preno at itong sliding pin dapat na-check up din yan. Dapat hindi siya stack up at higit sa lahat, updated ka sa mga pinapagawa mo sa sasakyan mo para hindi nangyayari yung paulit-ulit na gastos. Yung mga sinabi ko mga boss, paalala ko lang naman yan sa inyo. Balik na ako sa trabaho mga boss. Habang nililinis ni customer yung brake caliper pati yung piston niya, dito naman ako sa paglinis ng paglalagyan ko ng sliding pin. Pati itong boot ng sliding pin mga boss, pinunasan ko rin yan. Tapos ito namang rotor disc mga boss, importante na malinisan nyo rin yan. Kung meron siya kumapit na kalawang, pwede nyo gamitan ng liha yan. Pero kung wala naman kayong papel di liha, pwede naman mga boss yung basahan na lang kung wala namang kumapit na kalawang dyan. At pag nalinisan nyo na itong rotor disc o ibalik nyo na itong brake pad clip nya, ilapat nyo lang yan ng maayos. Para sigurado kayong hindi siya dumikit sa rotor disc, gagawa ng ingay yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa brake caliper. Importante mga boss, bago mo ilagay yung piston pati yung piston seal niya, dapat yung loob nitong brake caliper, binasaan mo ng brake fluid yan. Tapos dito naman ako sa piston seal niya, bago ko ilagay sa loob ng brake caliper yan, syempre pahiran ko muna ng kaunting grasa itong piston seal.
Pag napahiran ko na yan, basain ko yan itong brake fluid. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa loob ng brake caliper mo. Pag inilagay mo na itong piston seal dito sa loob ng brake caliper nyo mga boss, may gatla kasi dyan sa loob, siguraduhin nyo na itong piston seal na ilalagay nyo, maayos yung pagkakalapat nyan. Dapat hindi siya tabingi or pilipit, dapat pantay na pantay pa rin pag nilagay nyo yan. Kasi pag hindi maayos yung pagkakalapat nyo ng piston seal, pag inilagay nyo itong piston tapos diniinan nyo sa bigla, may possible ma-damage nyo yung piston seal, gagastos ka ulit. Kaya mga boss, pag nagdi-DIY kayo, lagi kayong mag-iingat. O dito na ako ngayon sa pagkabit ng piston dito sa loob ng brake caliper dahil nga sa nandyan na yung piston seal niyan. Nakita nyo naman after ko mapahira ng grasa itong piston tapos binasa ko ng brake fluid yan, inilagay ko na yan dito sa loob ng brake caliper tapos daan-dahan ko yan idiniin gamit yung daliri ko. Ganun lang ang pagkabit niyan mga boss, hindi nyo siya kailangan paluin or gamitan ng malakas na puwersa. Pag okay na, nakita nyo naman kung paano ko inilagay itong dashboot niya. Tsaka nyo ngayon isunod sa ilalagay itong retainer spring. Yan yung maglalak dito sa dashboot para hindi siya matanggal. Sa paglagay naman nitong retainer spring mga boss, napakadali lang yan. Ilagay mo lang yan dito sa gilid ng dashboot mo. Mapapansin mo naman pag nailagay mo itong retainer spring, lulubog yan. Pag okay na, dito naman tayo sa isa pang piston mga boss dahil nga sa dalawa yung piston dito sa ganitong klaseng brake caliper. Same procedure lang din naman yung trabaho mga boss. After mo pahira ng grasa yan, basain mo siya ng brake fluid, tapos i-position mo na ngayon siya dito sa brake caliper mo. Pag inilagay mo na itong piston mga boss, dahan-dahan mo ngayon yan, idiin ng daliri mo. Na habang idinidiin niya ng daliri nyo mga boss, dapat nilalaro-laro nyo. Ayan o, katulad ng ginagawa ko, pakaliwat kanan, padiin-diin. Kasi pag steady-diin ka lang, matigas eh. Pero pag ginagalaw-galaw mo itong ibabaw ng piston habang dinidiin-diin mo siya, naku, mas madali. Pero dahil sa masakit na yung daliri mo, dahil sa pagdiin na ginagawa mo, pwede ka namang gumamit ng wrench mga boss. Ayan ang gamitin mong pandiin. Kasi pag ganito na dalawa yung piston mga boss, yung pangalawang piston na ilalagay mo, medyo matigas na yan itulak eh. Basta importante, wag mo siyang gagamitan ng gato sa pag-press o kaya gagamitan mo siya ng press machine na talagang gagamit ka ng malakas na puwersa. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, may mali sa gawa mo. At dahil nga sa pumasok na itong piston mga boss, isunod ko naman sa ilalagay itong dust cover niya. Sa paglagay niyan mga boss, nakita nyo naman, madali lang din. Pero mas madali ilagay itong dust cover kapag itong piston nakaangat siya ng kaunti. Baka may mag-comment na naman, bakit hindi ganun ang ginawa mo? Kaya nga sinasabi ko, di ba? Alam nyo mga boss, kaya minsan nag-iingat ako sa pagsasalita kasi meron ditong nanonood, hindi para matuto o kaya para matuwa siya sa ginagawa ko, kung hindi, nag-aabang siya na magkamali ako para makapuntos siya. Ilagay ko na nga itong retainer spring mga boss. Ipasok nyo lang yan dito sa gilid niya kasi merong gatla ng lagayan ng retainer spring dito sa gilid mga boss na kapag ipinasok mo yan dito sa ibabaw ng dashboot ng piston mo, itong retainer spring dahan-dahan lulubog yan. Kaya may ipit niya itong dashboot. Dahil sa okay na yung pagkakalapat ng retainer spring, pwede ko na ngayon ilagay itong brake pad niya. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, lagi kong sinasabi sa inyo, meron naman niyang guide na hindi kayo maliligaw. Itapat nyo lang yan sa guide niya itong brake pad, tsaka nyo ngayon siya idiin. O, diba? Kabit na. O, dito sa kabila mga boss babagalan ko yung paglagay ko ng brake pad para makita nyo maigi kung paano ko yan nilagay. O, papanoorin nyo O, di ba? Itinapat ko lang itong brake pad dito sa brake caliper holder, tsaka ako ngayon siya idiniin. O, ganun lang siya kadali. Basta maitapat nyo lang siya sa guide, okay na yun, idiin nyo. Tapos itong dalawang sliding pin, bago nyo ilagay yan, pahiran nyo muna siya ng grasa. Importante kasi mga boss na dapat itong sliding pin mo, nag-aatras abante yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Ilapat mo ng maayos yan dito sa brake caliper holder niya. Tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang bolt dito sa brake caliper mo. Yun yung sa baba mga boss, ipinakapit ko na yan sa thread niya. Tapos yung sa taas, ipakapit nyo rin. Pag okay na, pwede mo na ngayon gamitan niya ng impact wrench mo. Higpitan mo siya ng maayos. Alam nyo mga boss, dito sa brake caliper, diyan kayo maging maselan kapag naghihigpit kayo ng mga bolt. Delikado kasi yan mga boss, preno yan eh. Tapos dito sa brake hose niya mga boss, dapat maging maselan din kayo dyan. Siguraduhin nyo na itong bungee bolt niya, nakalagay dyan yung flat washer para sigurado kayo na hindi siya magkakaroon ng leak. Tapos gamit itong socket wrench nyo na number 12. I-final nyo na yung higpit dito sa bungee bolt. Pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong
cap ng bleeder mo. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan mga boss, magbi-bleed naman ako. Pero i-check nyo muna yung fluid reservoir nyo. Dapat may lamang fluid yon. Tapos pwede mo nang i-start itong makina. Bomba preno! After ng ilang seconds mga boss na binubomba itong brake pedal, ipapatigil mo yung pagbomba na dapat nakadiin sa brake pedal. Tsaka mo ngayon luluwagan yung bleeder niya para lumabas yung hangin. O, terminal, nakadiin. Nakadiin sa brake pedal. Nakita nyo mga boss, nung niluwag ako yung bleeder, mabula siya, di ba? Hangin yun eh. Kailangan mga boss mawala yung bula na yun. Maging buo yung fluid na lalabas na ibig sabihin, okay na yung pagkakagawa mo. Sa pagbibleed naman mga boss, nauulit lang niya ng isa o kaya dalawa hanggang tatlo, mga ganun lang. Mapapansin nyo naman mga boss, yung brake pedal niya, babalik na siya sa normal na taas. Tapos yung lumalabas sa fluid, buo na. Kitang-kita naman, wala lang bula. Okay na yan. Bomba lang. Check natin kung meron siyang leak. Bomba lang ha. Tapos kadalasan nagkakatagis yan sa valve bolt. Okay, bomba. Ayos. Ayan. Tsaka maramdaman mo naman yan, lulubog yung brake pedal pag may tagas eh, di ba? Kapag facing ako, maramdaman mo naman. Sige, diretso manibela. At dahil sa okay na ito mga boss, kung makikita nyo, ginabi na talaga kami. Kasi nga, yung paglilinis ni customer dito sa brake caliper niya, kinarir niya talaga. Pero wala naman bilang sa akin yung mga boss. Kasi itong customer na ito, nakuha ko lang naman ito sa comment section na naging kaibigan ko na. Bali, pangalawang beses ko pa lang naman nagagawa itong sasakyan nila. Ito yung nagpunta sa bahay na ang problema niya, grabe daw tigas yung clutch pedal ng sasakyan niya. Sinisingil daw siya ng 50,000. Pero, nung ginawa ko saglit lang, lumambot naman yung clutch pedal niya hanggang ngayon. Malambot pa rin. Nadala niya na ito ng buhol. Pagbalik dito, malambot pa rin yung clutch pedal. Wala namang problema. Tandaan nyo mga boss, depende yan sa gumagawa. O ito mga boss, tinitesting na ni customer yung preno niya. Kung makikita nyo, malakas na yan. Preno, okay? Hindi naman lumulubog? Ha? Okay na. Malambot naman yung pedal, ano? Malambot, ano? Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.